Sa akin naman po malinaw malinaw na it's a big lie. Masyado pong mahirap magkomento dyan kasi una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa nyo po yung aming naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement umaga yata, na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo noong panahon na yon ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Oh yes ma'am, definitely. Bakit po? Sa akin naman po malinaw malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng Public Works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escuderos, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganong kalaki ang naging boto ni PBBM. Kayo nang inassure niya nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP. Hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP. Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di i-veto daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Constitution, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation.
wala nga particular various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yun? Ito, pag So parang tinanong pork mo, barrel yun, ma'am? di ko alam Kung hindi- various infrastructure projects, VIP nga Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon, tapos the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang Detalye. lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may kumwestiyon sa Korte Suprema sa ilang provision ng 2025 budget, ma'am. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yan pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas matindi, sabi nga, very bad budget itong 20. Very bad mas budget matindi ba? talaga. Mas masama ba? Mas worst ba itong 2025 budget kumpara sa 2024? Well, ito yung binabanggit ko. Natatakot ako sa utos ng saligang batas. Yun ang maliwanag. Doon naman, talagang gulatan nga doon. Pero ito yung violation of the Constitution, nakakatakot. Section 25, Article 14. Parang ang dami na nito. Ang daming kaduda-duda, kakanervyos. Tapos yung mga batas, yung PhilHealth Law, very clear naman yan na talagang may bahagi dyan para sa operational cost. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Mr. Ledesma tungkol sa 150 excess fund na naman. May excess fund na nung 90 billion, may 150 na naman. Ano kaya yun? Di ko nga maintindihan hanggang ngayon, di pa nga sila nakakaipon nung required actuarial 2 years expenses. Di ba? Para magkaroon sila ng reserve investment fund. Kasi insurance yan dapat may ipon. Kasi kung sabay-sabay mag-claim, mauubos. Kaya kailangan laging reserve fund. Ang reserve fund, hindi ginagalaw talaga dapat. As a matter of fact, kulang pa nga yung ipon nila So, okay, before may ang PhilHealth po kasi ngayon may statement na kahit zero subsidy, kaya daw nilang i-improve, palawakin yung mga health services na ibibigay nila next year. Yes, currently, to the best of my knowledge, I'm not aware of the 150 excess na naman. Baka lipatin na naman yan sa kung saan. Pero my information is that until today, the PhilHealth has not even created an investment reserve fund as required because they've never exceeded the ceiling of 2 years projected program expenditures. So, kulang na kulang pa rin yung pera nila. Walang surplus as stated. Kasi yung actuarial reserve, yung na-compute, yung actuarial cap is not yet met. May cap kasi yan pag insurance, di ba? Meron kang ipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay nag-claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng program reserve fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Pero initially, si PBBM, ma'am, nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung alaki naman nung reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente doon, ma'am? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy? Ang dami pang pondo. Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance fund, kinakailangan talaga, may actuarial cap yan.
Talagang may iniipon. Ganon. Ayun. Okay, Mayan. And then, Nympha? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang akap. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko pero gusto ko lang i-clarify na walang akap nung sa NEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung akap? Ay, hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung akap? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa akap. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob-loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi naman pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Naku, tumiwanag Ano pa yan. yun? Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD, na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola at lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan. Laki-laki na ng utang natin sa mga seniors, bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Pambirang buhay to. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Ma'am, were you able to talk to SP or Sen. Grace before or and after your speech? Kasi dun sa speech nyo, sinabi nyo, ginagawa pa ba natin ang trabaho natin? So clearly, hindi po kayo happy din sa performance ng senator sa BICAM. Hindi ko naman sinisita yung aking mga bossing at yung mga kasamahan sa Senado kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. So, nagkausap naman kami ni Grace at alam niya mainit ang ulo ko. At sinabi ko sa kanya, hindi naman kita sinisisi pagkat alam ko na hindi naman ikaw ang gumagawa ng lahat. Hindi ka naman talaga ang nag-o-order dyan. Nakikisama rin tayong maigi. Gusto natin tumulong. Yun lang, hindi ko naman sinisisi si SP. Hindi ko alam ang nangyari Ma'am, di nyo sila sinisisi even if lumusot yung akap na pinayagan ng Senate members sa BICAM, sir? Alam mo ba, ang sinabi ko kasi, yung akap, hindi naman masama. Kung madadagdagan yung AIC sa tangtulong sa tao, bakit hindi? Ang gusto ko lang, maliwanag. Yung maliwanag ang alituntunin, hindi yung malabong ganyan. Yung sa AIC kasi, maliwanag. Kapag may namatay, meron kang maasahan burial assistance. Kapag may nagkasakit, may pang-chemo, may pang-dialysis. Kung nasalanta ng bagyo, andyan ka rin. Diba? So, klaro naman yun. Yung akap, talagang nalabuan ako ng todo-todo. Pero ma'am, yung akap kasi parang may powers yata yung senators or congressmen to refer sino Ayun yung na beneficiaries okay. Yun pa ang isang nakakanervyos dahil ang klaro-klaro nadali na yung ilang senador dyan sa Belgica versus Ochoa. Ang liwanag naman, kapag tapos na yung budget, walang sino mang mambabatas na makikialam sa implementasyon ng mga budget na linagay niya. Hindi naman po pwede yun. Labag na naman yan sa utos ng Korte Suprema na katumbas ng batas. So, ang daming problema nito, hindi ito malulutas sa simpleng panglaline veto.